Para dun sa mga tao na parang medyo lihis yung priority, ano nga ba yung dapat gawin para magkaroon sila ng takot sa Diyos at hindi nila ipagpalit ang paglilingkod sa Diyos sa mga bagay sa mundong ito kahit pa sa mga pinaka-importanting bagay para sa kanila? Ano nga ba ang kailangan nilang gawin? Ang sasagot po yan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Not necessarily takot Pangunahin talaga yung takot sa Diyos. Pero para wag mo ipagpalit yung paglilingkod sa Diyos sa mga bagay ng mundong ito, even the most important things of this world, kailangan mo ang little analysis. Hindi lang sa takot mangyayari yun. Kasi kung puro takot lang, walang understanding, mahihirapan ka rin Dapat kasama ng takot sa Diyos yung understanding, kasama rin ng takot sa Diyos yung karunungan. Basahin natin ang 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayan, kailangan dalawang mahalaga Karunungan at unawa. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya kunin mo ang karunungan at sa lahat mong kukunin, kunin mo ang unawa. Anong unawa ang dapat nating maintindihan? Basahin natin ang 2 Korinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yan, that is both biblical and scientific as well. Scientific yan. Ang nakikita may katapusan. Everything that is seen, every material thing that is seen, ay may katapusan. Alam ng siyensya yan, yung tinatawag nating process of oxidation gives limit to the existence of something material. Pagka material ang isang bagay, yan ay nagde-deteriorate dahil sa process of oxidation. Gaya halimbawa ng kahoy. Ang kahoy rumurupok hanggang sa naging marupok na dahil sa process of oxidation. Ang bakal din, kinakalawang. Ang ginto rin, kinakalawang din. Baka hindi alam nung iba, ang ginto kinakalawang din. Kaya pag hindi mo naagapan yung ginto mo, kakainin ng kalawang, masisira rin yun. Yan ang dapat natin, patunayan natin ang 5:2 ng Santiago, kapatid na Daniel. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay nginat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. At ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Ayon. Ang mga ginto, mga pilak, kinakalawang. And that is true. That is true. Parang bakal, lahat ng metal merong paraan para masira yan. At merong appointed time na masisira yan. It may take hundreds, thousand, or sometimes it may take a million or a billion years for an existing material to be consumed. Pero tama ang sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita may katapusan. Dapat ang analysis, ano ba yung pinaka-importanting bagay sa mundo? Lahat ng importanteng bagay dito may katapusan. Kung alam mong may katapusan, ba't mo naman ipagpapalit yun Diyos sa bagay na may katapusan? Kung alam mo ang halaga ng Diyos sa buhay mo, at kung alam mo ang halaga ng paglilingkod sa Diyos, hindi mo siya ipagpapalit sa bagay na may katapusan. Kasi lahat ng bagay na naririto sa mundo na nakikita natin, may katapusan. Pati brilyante, pati diamante, huwag ka maniwala sa sinasabi ng mga tao, diamonds are forever. Hindi totoo yun. Even diamonds can be pulverized and can be turned into dust.
Kaya kahit na diamante pa, may katapusan din yan. Lahat ng bagay may katapusan dito sa mundo. Mga bagay na nakikita. Kung alam mo yon by your understanding, hindi mo ipagpapalit yung bagay na hinaharap na sa mga bagay na nakikita mo sa mundo na may katapusan. Kaya ang sabi ni Pablo, basahin natin yung 5:7 ng 2 Korinto. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ayun, hindi sa paningin. Kasi yung paningin, yung nakikita mo yun eh. Yung pananampalataya, hindi mo nakikita yun eh. Basahin natin ang Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan lumalakad ang mga Kristiyano. Ang kapanatagan nila nasa mga bagay na hinihintay na hindi nakikita. Ayon, meron silang tiwala dun sa hindi nakikita na sinasabi ng Diyos. Pero pag ang tiwala natin, puro yung nakikita, walang kwenta yan dahil hindi yan ang pag-asa ng kaligtasan, yung bagay na nakikita. Matatapos kasi yan eh. Matatapos yan.